Hi guys! Welcome sa ating channel! To this video, ang tatalakayin natin ay about sa sahod. Sahod! Speaking of sahod guys, wala pa tayong sahod na nare-receive dahil napakatagal. Wala pang 30. So, ang sahod ko pala guys is every 15 and 30 of the month. So, ibig sabihin, 2 beses kami makatanggap ng sahod sa isang buwan. So, dahil may nagtatanong sa akin na gawaan ko daw ng video kasi papunta daw sila ng Finland at ma-hire daw sila ng isang kumpanya dito sa Finland. So, na-hire sila bilang isang cleaner at yung isa ay na-hire din bilang isang care assistant or Hoiva Avustaya. Sibuyaya, Hoiva Avustaya. So, nagtatanong sila kung alin daw ang mas malaki ang sahod. At saka ano yung difference or ano yung mas okay daw. So, sasabihin ko sa inyo, depende po iyan. So, okay naman yung kung ano yung trabaho nyo, hoy babustaya, or care assistant, or cleaner, or tinatawag nating sibuya. So, sa sibuya kasi, may mga department yan kung saan ka maa-assign. So, example, yung housekeeping, di ba sibuya or Sistia ang tawag doon. So, may ano yun sila, may category. Kumbaga category ba? Or category ba ang tawag doon? Yeah, parang category. So, kapag na-assign ka ng, pero in general, ang tawag doon ay screening. So, may ano yan siya, category. Kapag na-assign ka sa mga hotels, ang tawag doon, housekeeping, di ba? Or yung tinatawag nating, yung iba, yung isa naman ay room attendant. Iba din yun. At saka kapag na-assign ka din sa mga maintenance cleaning or yung cleaning sa mga public or cleaning sa hotels. Yun nga. Different is ano nga yun, magkaiba nga yun. I mean, ibang category. Yung public area, yun yung tinatawag na Olapitusivus. So it means naglilinis ka sa mga public like restaurant, stores, malls, or sa mga maintenance ba or offices, ganun. So kapag sa ano ka naman sa mga hotels ka na assign, so yung per hour naman doon yung bayad ng sahod is malaki kumpara doon sa Olapitus Sivos or yung public cleaning area. So medyo konti-konti lang yung per hour doon kaysa yung hotel ka or naglilinis ka sa bahay or sa apartments, apart hotel, hostel, ganun. So, I think yung hotel at saka cleaning sa apartment, apart hotel, parang isang category lang yon. At saka yung, siguro yung, di ko rin alam yung ano, saan nabilong yung linis ng bahay. Pero malaki ang per hour ng ano, ng cleaner. Lalo na ngayon, every 6 months nag-i-increase sila. Although hindi naman kalakihan yung increase, pero at least may kasi, bawal kasi ng sobrang kunti or sobrang baba ang per hour. Kasi minomonitor din yan ng trade union. And sa cleaning din, kapag ikaw ay professional or nag-aral ka or may certificate ka na nag-aral ka ng tinatawag nating Kentes to Palbilo. Yun ba yun? Kentes to Palbilo. Yun. Pag nakatapos ka nun at may certificate ka nun, syempre yung per hour mo ay mataas. Malaki yung sweldo mo. So ngayon, ang question nyo, magkano ang sahod ng cleaners? So sinabi ko sa inyo, nakadepende kung saan kayo category na assign. Yung public area mas konti, di ba mababa lang. Pero at least nag-i-increase yun.
lahat ng nag-increase din yung category ng cleaning sa hotel or yung housekeeping tinatawag natin. So, yung sahod nun ay nagbabari ng 1,800 to 2,400 per month. Gross income yun siya. And, at saka, mas malaki din yung per hour. So, gaya ng sinasabi ko kanina, mas malaki ang per hour ng kapag mayroon kang certificate. Kumbaga, professional ka talaga. So, mas malaki yung per hour. So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Pero ngayon, sa nabasa ko, as of 2024, yung sahod, minimum is nasa 11.74 euro. So, magdidepende pa rin yan sa company kung or magkano ang per hour ng starting nyo. Kasi pag starting ka pa and probation ka pa, konti lang, medyo baba pa yan konti. After 6 months, 3 months to 6 months, magi-increase na yan. So, gaya ko noon, nag-start ako ng 11 something lang siya. Tapos ngayon, medyo nagtaas na siya. Ayan, no? So, medyo laki-laki na ang sahod. So, maraming nag-work dito ng yung cleaner, housekeeping, or ano bang tinatawag, basta cleaning. At least, hindi naman natin siya ikakahiya dahil dyan tayo nabubuhay at malaki din ang sahod, di ba? At talagang pang-surviving talaga dito sa ating country, sa Finland, no? Dahil mahal ang cost of living. So, nakaka-survive naman, di ba? At saka kung kapag marunong ka lang magtipid. So, punta naman tayo doon sa Hoiva Apostaya or care assistant. So, ang pinagkaiba lang doon sa cleaning or sa Hoiva Apostaya, si cleaning ay pwede kang mag-start agad ng hindi ka marunong sa language. Kasi dito, wala nang chichiburechi, basta training ka lang or tuturuan ka lang, orientation lang, ayan, okay na, pwede ka na mag-work. Sa Hoiva Apostaya, kailangan mo talagang marunong mag-Finnish language. Kahit basic. Kasi nga, Hoiva Apostaya, care assistant, yung tinatrabuhan nyo, or yung environmental na tinatrabahuan nyo. Kumbaga, ang mga tinitaking care nyo ay mga matatanda. So, mostly kapag matanda, hindi talaga marunong mag-English. Diba, yung mga ibang matatanda rin, kung depende kung saan kayo na-assign, disabled or not disabled, yung may kapansanan na siya, tapos, kumbaga, may mga matatanda na kasi na hindi na makapagsalita or bedridden na or tawag nito, kumbaga na amnesia na yung Alzheimer, di ba? Minsan yung mga matatanda, meron din mga matatanda na marunong mag-English pero konti lang. So mostly Finnish. So kapag ikaw ay Hoiva Apostaya, kailangan mo talaga mag-Finnish language or marunong ka ng konti. So ang sahod naman doon, yung sa pagkakaalam ko, yung friend ko, yung sahod nila ay nagvary sa 1,800 plus to 2,300, 400, ganun. So, sinesearch ko din ngayon, as of January 1, 2024, may 3 category sila na sahod na, kumbaga, payroll or salary group 1, salary group 2, salary group 3, or mga palkaruhuma A, palkaruhuma B or C, kumbaga B1, and palkaruhuma B2. So, yun. So, yung pagkabasa ko doon sa Hoiva Apostaya, yung salary sa palkaruhuma A or sa first group ay ang per hour nila ay nasa 11.56 euro. Yun yung siguro starting yun. And then yung second
ay nasa 1239. Ay, no, 1275 euro ang second group. Yung sa 3 group ay nasa 13 euro. O diba, malaki-laki din. So at saka mag-i-increase din 'yan. So example lang natin, sa isang buwan meron tayong sahod na let's say 2,000 or 2,100 kasi nagbabari din 'yan eh. Kumbaga starting konti pa lang, nasa siguro 1,900 something, 1,900 and then 2,100. It depends kasi guys. So example natin. So yun ang sahod ng Huweba Abustaya. So parang magkalapit-lapit lang yung ano nila. At saka kapag din ikaw ay freelancer, yung per hour din is mas malaki. Mas malaki siya. Tapos kung freelancer ka. Kaso nga lang, kapag ikaw ay under sa company or freelancer ka, ang pinagkaiba doon, ang kapag ka freelancer ay kapag mag-luma or mag-vacation ka, ay yung luma mo or tinatawag vacation days or leave days ay hindi paid. Kumbaga unpaid. Kapag nag-work ka naman sa isang company, kahit mag-ano ka ng 1 month dyan, actually 30 days, di ba, yung summer vacation, summer holiday. So, paid yun ng company. Kaya nga malaki yung per hour ng freelancer kasi hindi bayad yung mga hindi bayad ang luma or vacation. At saka, parang kulang-kulang ng benefits. Parang walang benefits. Kung magkasakit ka, syempre gastos mo. Unlike sa nagtrabaho ka sa company, sagot ng company, kapag mag-sick leave ka, di ba, babayaran ka, mag-vacation ka, o di ba? So, depende ngayon, guys. Okay naman yung cleaning, okay din yung care assistant. Both ay okay kapag wala kang pili sa trabaho. Malaki-laki na yun yung sahod, di ba? At least, makapag-survive siya dito kapag ikaw ay nakatira dito sa Finland. Hindi naman siya malaki-laki kasi ang average naman dito na good salary daw is nasa 3,000 to 3,500. Malaking sweldo na yan. At saka yung 2,000 mo na sahod o 2,300, example lang yun ha. Dahil may nagtatanong din kung malaki pa ba ang natira. So, sa example natin, sa 2,300 mo na salary naman, kumbaga example lang yun. Kasi yung salary naman natin, nagbabari doon sa 1,900 to 2,300, 2,400, gano'n. So, nakadepende doon ang ating sahod. So, example, meron ka pa bang, kasi gross income yun, meron ka pa bang natira? So, example, bibigyan ko kayo ng example. So, the 2,300, gawin natin 2,300. So, sa 2,300 mo, sa sahod mo in 1 month, so, kapag ikaw ay membro ng trade union, ay kakaltasan yun, depende kung ilang percent. Sa pagkakaalam ko, sa PAM, yung trade union, maganda din yun. Pero, kinakaltasan yun yung 1.5% sa gross income mo. At saka, maraming deduction sa salary natin. Meron din yung tawag na unemployment payment, on retirement payment, pension payment ang tawag doon. Maraming deduction. Kaya hindi talaga siya, pero makasurvive talaga tayo dito pag tumira tayo dito sa Finland. At saka yung tax, no, kung ilan yung tax percent mo. So, huwag kayong mag-alala kasi yung tax percent ay nakadepende sa kung magkano ang income mo. Siyempre, pag malaki ang income mo, malaki ang percentage ng iyong tax na kukunin. At saka, huwag din kayong mag-alala kapag malaki ang kaltas or ina-adjust nyo ng konti o sobrang laki. Kasi, pag sumobra ang bayad nyo kay tax, at the end of the year, ay ibabalik sa inyo. O ika nga, mas maganda na magbayad ng sobra kaysa ikaw ang magbayad ng
sa tax. Yun ang ginawa ko. Kumbaga, example, 15% ko tax sa aking sahod. So, at minsan dinagdagan ko pa yan siya. Usually, dinagdagan ko para hindi ako ang tawag nito, hindi ako ang makabayad for in case. So, pag sumobra ang bayad ko ay ibabalik talaga yan ni tax at the end of the year. So, mas maganda. So, maraming kaltas-kaltas yung expenses dito. Bahay, kapag nakatira ka or shared apartment, ang ano mo ay makakatipid ka. So, let's say 500 kaltas sa iyong salary. Water, minsan kasi yung 500 mo pag shared, ano na yun, yung water is included na doon, or yung electricity, at saka yung wifi included na yun, at saka yung bus dito, bus card, every month bibili ka para makasave, at saka yung pangload mo sa phone, and mga kalagala mo, shopping mo, food mo, yun yung mga basic na expenses na babayarin tuwing every month. Pero actually, yung electricity pwede yung gawing every 3 months kayo magbayad. Pwede din gawin yung every month, meron din. Pero sa amin, every 3 months talaga kadalasan yung kuryente. So, makakasave talaga tayo. So, siguro hindi naman siguro kayo masyadong bili doon, bili dito, di ba? Sa dito, sobrang mahal. Dito talaga ay kailangan mag-save. Kumbaga kung ano yung dapat bayarin muna bago yung ano. Pero actually, malaki pa rin yung yung sobra after mo mag-deduct ng mga bayarin. At saka meron ka pang maipapadala sa Pilipinas. Kaya nga lang, di ba? Yung minsan nga nagpapadala tayo sa Pilipinas, yung changing rate ng yung currency. Ano ba yan? Yung change rate ba? Yung currency ng euro to peso. Ngayon, by the way, 62 pesos yung 1 euro. So, malaki-laki na yun. So, 100 mo, may 5,000 plus ka, di ba? So, malaki-laki pa rin ang ating maiwan. So, huwag nyo na ikumpara kung alin yung malaki, yung alin yung gusto nyo. Kung saan kayo masaya, kung na-hire kayo ng cleaning or home care, care assistant, stick na lang kayo doon. Dapat ma-happy na kayo kasi maraming ang gustong pumunta dito na nahihirapan. So, lucky kayo dahil na-hire kayo. So, kung gusto niyo naman mag-change ng job position papunta dito, nasa tayo na yun. Maganda din. Marami namang opportunity dito. Kaso nga lang, dapat marunong talaga mag-Finnish language. So, kapag ikaw na nasa cleaning, hindi ibig sabihin na hindi ka marunong mag-Finnish kasi marami namang Pilipino na marunong mag-Finnish dito, nag-work sa cleaning dahil happy sila at satisfied sila at malaki-laki na din yung sahod nila. So, siguro sa una, bago ka lang na-hire, so kunti pa lang yun kasi basic or minimum salary pa yun or minimum per hour pa yun. At saka kapag wala ka rin yung tadistos or yung certificate na nakapagtapos ka na ng about sa cleaning, medyo konti, pero tataas yan ng mga every 3 months to 6 months. At saka talagang mandatory yan or minomonitor ng, especially kapag nag-join ka sa trade union, ay tumutulong talaga yan sila or sila yung gumagawa or nag-communicate doon sa basta trade union. Sila yung nag-monitor sa mga workers, lalo na sa mga immigrants, kasi ayaw nilang, maganda dito sa Finland kasi ayaw nilang na kumbaga gamit na gamit ka tapos hindi binabayaran ka ng low. Anong term nun? Yung binabayaran ka ng very mababa. So kaya
yung trade union, maganda din yun sa mga immigrants. So, kaya pagdating nyo sa Finland, mag-isip na kayo, magkuha kayo ng trade union. Yan yung aking advice. Pwede naman kung ayaw nyo mag-trade union, magkuha kayo ng unemployment funds, kasi once na ma-lay off kayo or may strike or basta may lay off one or mga firing, pero mostly wala akong masyadong narinig na nag-fire, yung pinaalis agad. So pag may mga aberya like layoff, so pwede kang mayroon kang makapagkuhaan na pera sa unemployment or the student trade union. Nagbibigay din yun sila ng per day, i-apply mo. So ganun yun. So maganda dito. So yun lang. Sorry, napaka messy siguro ng aking explanation, pero nag-gets nyo naman siguro. So hoy, kayo, pakinggan niyo. So, yun yung difference ng salary ng Hoybabastaya and Sibuya. Basta yun, yung sabi ko, hindi lang siya basta-basta Sibuya, may din yan siya, kumbaga rank, kumbaga baka matagal ka na, malaki na yung sahod mo, at saka may certificate ka, or professional ka na ba? So, malaki ang sahod nun. Tapos, depende saan ka na category, saan ka na assign. Example, malaki ang sahod nun sa magtatrabaho ka sa hospital. Kasi, lalo na pag marunong ka mag-finish, malaki ang sahod doon. So, alam ko may ibang nag-lockdown sa mga cleaners or sa mga home care. So, ano bang gagawin natin? Marangal naman natin ang trabaho yan. At saka, marangal nga. Diyan tayo nakakuha ng pera, o di ba? Kasi yung iba, ayaw nilang mag-work ng ganyan. So, iba-iba, di ba tayo? Kung saan tayo nabubuhay. Yung iba nga dito, part-time pagkatapos ng 7.5 na nila, na work. Kasi 7.5 talaga yung total of hours a day. So, part-time pa yan sa pagkagabi. Pero ako, hindi ko na kaya talaga yung mag-part-time. Kaya, ayun, noon nagpa-part-time ako, pero parang sabi ko, wag na, kasi katawan lang natin ang ating kapital. So, kailangan din natin ng rest. So, habang wala pa tayong anak na binubuhay, ay lang muna, yung tamang lang, kasi maniningil din ang ating katawan at walang mag-aalaga sa atin. So ngayon, yun lang guys, napadada pa ako ng madami. So, yun lang. So, yun lang yun. Sana nabigyan po kayo ng idea kung magkano yung sahod ng Hoybabastaya and Sibuya. So, ayun lang.